Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Hi, kumusta na po? Ngayon ay ipapakita ko po sa inyo dahil nagbakasyon po ang aking kamag-anak na galing US at isinama po kami niya doon sa lugar ng kanyang mister at ang pangalan ng island na yan ay Berry Island, Northern Samar. So, nandito ngayon kami sa may Visaris at dito kami sumakay ng bangka. Yung motorboat, ganyan. So, si kuya ay nagtutulak na siya papunta sa gitna. Oh, di ba guys? Yan, tulak muna tayo guys. Yan, si kuya. Ayan siya. Oh, di ba? Napakalinaw ng dagat. Yan, tatlo kami ng aking pinsan. At yun ang aking first time ko itong ma-experience yung tatawid papunta ng island. Oh, tingnan nyo. So, habang pa-video-video, ayan, yan ang aking tiyahin na siya sa amin ang nagpasama. Nagpasama kasi siya, nasamahan niyo ako at ako'y pupunta dun sa lugar ng aking mister. So, ayan. Biyahe muna kami. Biyahe at napakalinaw at maganda ang panahon. So, habang nagbabiyahe kami, biglang yung ng motor, yung pambot ay sabi niya parang uulan. Pero hinayaan lang namin dahil excited titingin-tingin. Oh, 'di ba kahit saan gilid meron lugar yung pulo mismo, pero hindi ko alam yun kahit taga rito ako sa Samar. Dahil yun nga, hindi naman ako sa nagmamalaki, hindi kababalik ko lang din naman galing ibang bansa, kaso kaya hindi pa ako hindi pa ako sanay ng mga lugar dito. Ayun ho, isang pulo na naman yan, pero hindi ko alam kung anong pangalan yung island na yan. So, nabiyahe na kami. Biyahing papuntang Berry Island. So, ayan guys. Yan ang pambot katulad yan, yung sinakyan namin, maliit lang kaunti kasi pan-special ito, hindi yung pang pasaheroan ng maraming tao. So meron kasi dalawang klase kasi yan yung yung panmaramihan at saka yung pang kaunti lang, yung pang-special lang talaga. Ngayon habang kami nagbabiyahe, nakakita ako doon ng bato na may welcome, may pa-welcome doon na nakasulat ayun, hindi ko pa maklaro kung anong barangay, basta nakakita ako, ayun, welcome, pa-welcome nakaukit, parang pininturahan. Pasensya na kayo guys, gawa ng ang aking cellphone ay hindi kagandahan, pero pinipilit ko lang din gawa ng, ayan so balik uli guys, ang terik na terik ang araw. But by the way guys, kanina nga pala ay umulan, hindi ko na ipakita sa inyo dahil ang aking nag-aalala ako dahil sabi ko bakit biglang umulan na sa gitna kami ng nagbabiyahe. So by the way pala guys, mula Visaris papuntang pagtawid ng Berry ay 1 hour daw kasi ngayon ko lang ito na experience. So ito na ay pinakamadaling salita, malapit na kami doon sa Berry Island, pero dito kami nila sa Barangay Santo Niño. Tapos ayun, biglang biyahe kami at ito ang bahay ng mister ng aking tiyahin, ng house, ancestral house, I mean. Sorry, ayun, ancestral house nila, ang ganda. May pag-garden pa, yun. Tapos mayroon pang na parang Cinderella na style na aakyat ka, yan ang gate nila.
Noon daw, kapanahonan, sila naman daw ang pinakamagandang bahay sa lugar nila. Pero sa ngayon, meron ng mas magaganda pa kasi semi-bungalow. Pinakamadaling salita, nagbiyahe kami dahil kakain na kami ng pananghalian dito sa Amara resort or restaurant, something like that. Yun, Amara, 'di ba? Both rin ang style nila. Ito, doon kami yang kumain sa taas. Pero picture muna kami dito sa garden. 'Di ba guys? Ayan, pwede kayo diyan yung may mga kasal, yan venue yan ng pwede sa kasal at sa kabinyag. Tapos may mga meeting daw, pwede diyan held. Ang ganda ng kapaligiran nila, napaka maliwalas kasi green lahat. So, ayan guys. Saka mura lang din. Pinakamadaling salita, ang aking pinsan ay nag-order na kaagad ng aming lunch kasi lunch time na. Ayan ang aming mga pagkain. Seafoods. Mayroong Ngayon, pagkatapos namin kumain, kami dali-dali ng pinsan ko, pumunta daw kami ng rock information at yun naglakad kami sa katirik-tirikan ng araw. Madalian lang itong guys kasi babalik kaagad kami dahil ang advice ng tour guide namin, ang pinakamaganda dito yung nagtatakip silim or yung sunrise, ganun. Pero wala na talagang orongan at dito na kami. Pinasyal na kami, tinuro kami na yan ang pinaka Blue Lagoon na pwede kayo dyan maligo na hindi maaabot ng malalaking alon. Pero dito guys, picture muna kami dito daw banda. Ayan guys, picture, lakad muna. Ayun yung Blue Lagoon, di ba? Ayun, dyan, yan. Tapos, hindi daw yan parang, lang, stagnant na tubig. Ngayon, pumunta kami doon dahil sabi ni Kuya, yung tour guide namin, pumunta kayo dito sa likod. Ayaw na ng pinsan ko kasi tirik nga. Dito kami niya isinama dito sa may mga yung damo, hindi kami niya doon sa mga bato-bato kasi mainit talaga. Pinilit pa rin kami niya na pumarito kayo dito sa kabila para makita talaga ang view ng sinasabing rock information. Sa pinakamadaling salita, sa uulitin ko muli, ay napilitan po kami ng aking pinsan na pumunta talaga kasi parang kahit papano amazed na ako doon sa kabila ng kahit man lang yung dalawang rock rock formation doon. Kaso nga lang mas magaganda pa pala dito. Pa lang to kumbaga pinaka entrance pa lang ito ng rock formation kasi nandun pa yun sa kabila. Kaso nga hindi na namin gawa sa tirik. Ayun parang dalawang pa. Ayan yung pinsan ko. Mabilisan lang ito guys. Ayan si Kuya na aming kasama. Siya sa amin ang pa-picture. Yan guys. Di ba guys? Tingnan nyo. Ang ganda naman pag maaraw din dahil kitang-kita ang view. Rock formation sa Biri Island. Napakaganda. Marami pa daw yung pulo dun sa kabila. Mas magaganda pa rin daw. Pero hindi na kami pumunta doon dahil sa sobrang init. Yung guys, tingnan nyo guys. Di ba? Ang ganda. Asul na asul ang dagat talaga. Dahil tirik na tirik ang ang araw. Ayun guys. So, madalian lang ang aking pag-video dahil sobrang init. Ayan, si Kuya pa picture. Dahil, sabi ko pagkatapos naman niya, ako naman. Inikot ko ang kamera dahil low tide. Ayun, tingnan nyo guys. So, yan ang sinasabi ko na pwede kayo dyan maligo. Yan sinasabi ko dahil hindi naaamot ng malalaking alon. Pero pag malalaking alon din daw, napapalitan lang ang tubig. Yan dyan guys. Pwede kayo dyan maligo. Na safety kayo dahil mababaw lang. Napapalitan lang daw yan ng tubig pag malalaki ang alon. Ganun guys. Kaganda. Ayan, si ako pala. Ayun, dito guys, pinuntahan ko talaga na pwede kayo dyan maligo.
safe talaga. So guys, ayun, naglakad na kami pabalik dahil sa sobrang init, katirikan talaga ng ano, ng araw. Ayun guys, pabalik na kaagad kami guys doon sa restaurant na aming kinainan dahil doon lang kami hinintay ng aking tiyahin at kanyang mga relatives ng mister niya. Doon muna sila nagkukwento-kwento dahil kami pa lang first time namin dito pumunta, kaya sabi niya pumunta na kayo doon dahil lahat dito na isinasama ko pumupunta talaga dyan sa rock formation. So sabi ko, o sige na nga, pinilit namin guys. Saka tirik na yan talaga ay mga 12 noon talaga yan ha. Ayun, mga 12 noon talaga yan kalahat ay natuwad. Ngayon, pinakamadaling salita, bumalik na kaagad kami at nagbiyahe na kami. Tumulak na naman si kuya pabalik na naman kami papunta ng Lavisares. Kasi dito, hindi ko na siya ipinakita na nag-scooter lang din kami. Ayun guys. So, pagka-scooter namin, pumarito kami dahil ito rin ang pambot na in-special din ng namin, ng tiya ko. Kasi, hinintay lang din kami. So guys, pabalik na kami. Nung pabalik na kami, dahil sa sobrang mga pagod na, pero hindi ako nagpa-affect. dahil sabi ko ay hindi ako pwede, dahil kahit naman ako'y nakaupo, pwede ako matulog. Yan na naman, ibang view na naman yung pagpabalik na. Pero makikita mo na maraming din, mga bahay-bahay sa mga island, pero hindi ko yun alam kung anong barangay yun, kung anong pangalan ng barangay na yun, pero ang gaganda ng mga bahay dyan. No? Nakikita ko, tingnan nyo dyan guys, ang ganda, diba? So, biyahe uli kami, pabalik. Mabilisan lang dahil, yun nga, pabalik na naman siya ng kanyang trabaho, kaya pagkatapos namin kumain, pinapunta kami sa rock formation. Tapos, madalian din, nandito na kami kagad sa pambot. Yan, mga pagod na sila guys. Diba? Sumiga silang dalawa, pero ako hindi. Gawa na ako'y na-amiss talaga ako sa sobrang ganda talaga ng lugar nila. Diba guys, kung paano, napaka-imposible talaga ang Panginoon talaga, diba? Ang ganda ng gawa niya. Diba guys? So, pinakamadaling salita guys, tuwing meron akong nakikita at na-amiss talaga ako, yun, binivideo ko para ko man lang mai-share sa inyo. Diba napakalinaw ng dagat? May kaunting alon daw, yung pinakagitna, in between Biri at saka Lavisares. Pero hindi gasino, gawa ng maganda ang panahon. Kaya guys, tingnan nyo. Pabalik na kami yan guys. Kasi, madalian lang. 2 hours lang kami doon na. Pagkatapos namin bumisita sa bahay nila, diretso kami sa restaurant, kumain ng lunch. Kami naman, kami magpinsan, pinapunta kami sa rock formation. Tapos, balik na naman. At nandito na naman kami pabalik sa pambot. Nakasakay na naman. Pabalik na naman kami ng Lavisares kasi doon sa Lavisares lang ang sasakyan, yung 4 wheels ng pinsan ko. Ayan guys. So, tingnan nyo. Pero, pinutol-putol ko lang itong pag-video gawa ng para ganun din naman dagat. Pero yun ang sinasabi ko na galing Biri at saka papuntang Lavisares, 1 hour lang daw ang biyahe. Pero hindi ko na inurasan, basta sinabi nila 1 hour at saka Lavisares to Biri Island is 1 hour lang din. So, naaaninag ko na at ayan may Virgin Mary dyan. Yan ang palatandaan na malapit ka na sa lugar ng Lavisares dahil doon dadaong itong motor, yung pambot na ito. Ayan siya yan guys. Di ba? Yan ang palatandaan na malapit na sa Lavisares. Napakalaki ng statue dito ni Mama Mary. So amazing talaga. Diba? Ayan ang isa niyang
tinatawag tourist spot ng Lavisaris. Ngayon, pinakamadaling salita, nandito na. Mga 2 minutes na lang yata dadaong na kami. Ayan guys, nandyan na naman si kuya dahil siya ang puprotekta doon sa aming dadaongan para hindi bumangga doon sa bato ang pambot na sinasakyan namin. Yan guys, malapit na guys. Bumalik na naman kami ng Lavisaris, gawa ng madalian lang na pag-visit. Hindi talaga tour, kundi visit lang talaga. Quick visit to Berry Island. Para makita rin naman namin yung rock formation, madalian lang. Pero sa susunod, nagplano kami ng aking pinsan na bukod sa aming dalawa, mag-uusap-usap kaming magkakaibigan na babalik kami, pero doon kami matutulog dahil doon sa katabi ng kinainan namin, kasi hotel din yun, at the same time hotel. So guys, nandito na kami sa sasakyan ng pinsan ko, pabalik na naman kami ng Las Navas sa aming lugar. So habang pabalik kami, dahil ako ang sa upuan sa kabila habang nagdadrive siya, sightseeing pa rin ako dahil siyempre ngayon lang ako nakakaano dito sa amin, sa lugar namin. Kumbaga, nag-i-explore ba. So guys, hindi ko ipagkakait sa inyo ang aking na-experience niyan guys. Diba? Ayan guys. Ang ganda ng araw, kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Napakaganda, kaya kahit tumawid kami ng isla, maganda, madali lang. Pero kung umuulan yun, hindi pwede, at maalon yun. Hindi kami pwede makabalik kahit may sariling pambot. So guys, ganyan ang lugar dito sa amin sa Samar. Napakaganda, na meron din naman, yun, diba, mga estudyante. Kaya guys, maraming salamat guys. Thank you guys for watching. Uulitin ko po guys, maraming salamat. Pero ayun, tuloy pa rin ko kayo ipapasyal, at tuloy po ang aking pagvi-video sa inyo. Ayan, malapit na kami lumampas ng lugar ng Lavisaris, at yan ang palatandaan ng natulay, at yun